Muli magandang araw po sa ating lahat. So, welcome po ulit sa ating paghahanda sa Pagiging Lingkod Bayan 3 Free Civil Service Examination Review Program po ng Smile Taytay Training Institute under po ng ating local government unit of Taytay. So, ngayong araw, we are now on the fourth video po ng ating set 2 or ng session 2 po ng ating numerical ability na review. And ako po ulit, si Sir Arvin Bautista. Sana ay hindi pa po kayo nananawa sa boses ko. Alam ko po medyo hindi kagandahan ng boses ni Sir. Pero ayan, sana hindi po kayo nananawa kasi after ng set 2, dahil ito na po ang huling part ng set 2, meron pa tayong set 3. Okay? So, sana kaya nyo pang pagtiisan. And ang mas mahalaga naman sa akin, bukod sa pagtitiis sa boses ko, sana may natututunan po kayong lahat. Okay? So, yun naman po yung mahalaga sa atin dito. So, ngayon po, we'll continue now with our discussion. So, ayan, more problems na tayo. Different kinds of problems naman yung ating haharapin. Okay? So, ngayon, for the video 4, set 2 rather, we'll discuss ratio and proportion and basic algebra. Okay? So, try natin siyang pagkasyahin in a 1.5 video or 1 hour video. So, ayun po. So, for the ratio and proportion, ano nga ba si ratio? So, a ratio compares two numbers. You're just basically comparing two numbers. So, in a ratio formula for two numbers, A and B is expressed as A is to B or A over B. Kasi po, si ratio could be written, sorry, hindi pala ako naka-pen. Magpe-pen lang ako at magpapalit lang ako ng kulay ng ink. So, si ratio po kasi pwede siya isulat ng gantong format, yung A is to B, or pwede siyang isulat as a fraction which is A over B. Okay? So, kahit ano po ang pagsulat natin ng ratio, katanggap-tanggap naman po. Actually, this ratio and proportion problem is my favorite. Bakit ko siya paborito? Kasi parang sa kahit na anong exam, lumalabas ang ratio and proportion na problem. Okay? Nasa civil service exam, kahit anong entrance test, parang hindi mawawala ang ratio and proportion. Okay? So, ayun po. Kaya parang sabi ko, parang napaka-universal ng ratio and proportion na topic. So, maganda if you could really practice and understand ratio and proportion. Kasi, bihirang-bihira siya mawala. Okay? Ganun siya ka-basic. So, if A and B are two quantities of the same kind, and with the same unit such as B is not equal to 0. Once again, bakit hindi pwedeng maging equal to 0 yung B? Kasi nga, if ratio can be written as A over B, B is our denominator, tama? And denominators cannot be equal to 0. Kasi pag nag-equal to 0 ang denominator, ang magiging sagot ay undefined. Okay po? Then, the quotient of A over B is called the ratio between A and B. Okay? Ano naman si proportion? Si proportion naman po, equations siya stating two ratios. Okay? So, kanina si ratio. Okay? Si ratio ang sabi, you're comparing two numbers. Pagdating po kay proportion, you are stating two ratio na po. Okay? An equation stating two ratio. So, sinasabi mo na yung dalawang ratio or yung dalawang pagko-compare ng number are equal. Okay? And that's proportion. So, we have what we call the equal ratios. To know if two ratios are equal, use the cross product method. If the cross products are equal, then the ratios are equal. So, ganun daw kadali para malaman if yung dalawang ratio ay equal. You just have to do the cross product method or mas kilala natin na cross multiply. Okay? So, we have here what we call the direct proportion. So, pag sinabing direct proportion, yung isang variable daw po varies directly as the other. Ano ibig sabihin ng varies directly as the other? Kapag yung isang variable ay tumaas, yung kabila dapat tataas din at the same rate. While kung bababa naman yung isa, kailangan yung kabila bababa din po at the same rate. Okay? Yun po yung tinatawag natin na direct proportion. So, in the ratio A is to B, is to C is to D, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng cross product method. So, nagiging B times C is equal to A times D.
Sir, paano po nangyari yan? Kasi si ratio or si proportion could be written as, di ba dahil nga ratio siya, A over B is equal to C over D. So, nagkakaroon ng cross multiplication. Si A minumultiply kay D, si B, tsaka si C, pinagmumultiply as well. Okay? So, yun yung cross method, cross product method po na tinatawag natin. Meron din po tayong tinatawag na inverse proportion. So, dito, one variable varies opposite of the other. Okay? Kung kanina kay inverse proportion, pag tumataas yung isa, tataas din yung kabila in the same rate. Pag bababa yung isa, bababa din yung kabila in the same rate. Pag inverse proportion naman po, pag yung isa tumataas, yung kabila bumababa. Kapag yung isa naman po ay bumababa, yung kabila ay tumataas. Hindi sila magmimit, hindi sila parehas ng direction. Kaya nga po siya tinawag na inverse proportion. Okay, magkabilaan sila. Ano bang example ng inverse proportion? Sige, bigyan natin ng bigyan natin ng example sa tunay na buhay. Yung first muna ay direct proportion. Ano ba ang pwedeng example natin ng direct proportion? Pwede nating masabi kung sa tunay na buhay ang application, pag tumaas yung konsumo natin sa kuryente, tumataas din po yung bill natin. Tama? 'Di ba? The more um the more na mataas yung pagkonsumo mo, the more na mas maraming appliances ang iyong pinapatakbo, mas tataas po yung ating or tataas din po yung ating bill sa kuryente. That's direct proportion. While for the inverse proportion, ano naman ang example? For example, nagda-diet ka ngayon. Okay? Pag nagda-diet ka ngayon, pwedeng maging example ng inverse proportion pag mas mahaba yung oras na itinatakbo mo, for example, sa treadmill, okay? Mas bababa ang iyong, okay? Mas bababa ang iyong weight. Kasi yung isa pataas, yung isa bababa. 'Di ba? Okay? So, ayun, pwede siya. Yun yung inverse proportion. That's a real-life application po, ha? Pero ngayon, we'll deal with the mathematical side na po. So, dito, in the ratio A is to B, is to C is to D, ang ginagawa, ang pinagmumultiply ay yung magkasama. A over B is equal to C over D. Ginagawa nilang A times B or AB is equal to CD. Yan po ay kung inverse ang proportion. Okay? Kung inverse po ang proportion. Let's have an example. An example here is, in a class, there are 24 boys and 32 girls. What is the ratio of boys to girls in its simplest form? Okay? Kay ratio, tandaan, ang mahalaga po dito, mahalaga yung order kay ratio. Dito binanggit boys to girls. Sinong uunahin? Lalaki, babae? Uunahin po natin yung lalaki. So, ilan ba yung lalaki? We have 24. Is to, ang babae, we have 32. Okay? 24 is 32 or pwede natin siyang isulat na 24 over 32. Tama? Ano ba ang simplest form ng 24 and 32? 24 over 32. Saan siya pwedeng i-divide? O, yung iba, uunti-untiin. Daan daw sa 2. Pwedeng idaan sa 2. 24 divided by 2, that's 12. 32 divided by 2, that is 16. Okay? So, ayan. Oh, si 12 and si 16, pwede pa yan. They are both divisible by 4 naman daw. 12 divided by 4, that is 3. 16 divided by 4, that is 4. So, 3/4 or pwede siyang isulat as 3 is to 4. Wala na tayong magiging simplest form pa kay 3 over 4 kasi, okay, wala nang number that could divide 3 and 4 aside from 1. Sir, ba't hindi 4 is to 3? Kasi inuna po yung boys. So, kailangan mo munang ibigay yung boys. Kasi ito magiging possible kayong malito. Yung B kasi 4 is to 3. Okay? Pag nagkamali ka ng order, mali ang sagot mo. Okay po? Next one.
Oh, ito. A total of 2,400 was shared among three friends, Daniel, Emily, and Frank, in the ratio of 1 is to 2 is to 3 respectively. How much money did Emily receive? A. 400, B. 600, C. 8,000, or letter D. 1,200. O una, ang total na pera nila ay 2,400. Magkakaroon sila ng paghahati-hati. One part kay kay Daniel. Label natin ng maayos, ha? Okay? Ibabase nyo siya kung paano yung pagkakasunod-sunod ng pangalan tsaka yung pagkakasunod-sunod ng number dito. So, isa kay Daniel, one part kay Daniel, two parts kay Emily, three parts kay Frank. Okay? Once again, isang part kay Daniel, dalawang part kay Emily, tatlong part kay Frank. So ngayon, paano natin gagawin tong problem na to? Paano natin isa-solve? Dahil meron tayong 1 part, 2 parts, and 3 parts, ilang parts in total? In total, we have 6 parts. So dahil may 6 parts, yung 2,400, we need to divide it by 6. Okay? 2,400 divided by 6. O, pakita pa ba natin kung paano i-divide? O, 2, 4. Okay? 2 divided by 6 cannot be. 24 divided by 6, that would be equal to 4. 4 times 6, 24. 0. So, dagdagan mo na lang ng dalawang 0. So, kada part, mayroong 400. Okay? Once again, kada part may 400 pesos. Kanino yung hinahanap? Kay Emily. Ilang ang parts ni Emily? Si Emily ay may 2 parts. So, kay Emily ay equal ng 2 times 400. So, that would be equal to 800. Okay? So, that would be 800. Okay po? Kapag po tayo, ayun lang yung medyo kaibahan ng fraction talaga sa ratio. Kasi 'di ba, for example, binigyan ka ng fraction na 1/3. Okay? Yung 1/3 ng 2/4, okay? Kunyari ganun. 'Di ba usually di-divide natin si 2/4 ng 3 kasi denominator of 3. Pero kapag dating po kay ratio, dahil ito po ay ratio, so 1 part kay Daniel, 2 parts kay Emily, 3 parts kay Frank. So, a total of 6 parts lahat. Okay? So, kumbaga, hahatiin mo na sa 6 yung 2/4. Ganun lang po siya. Ha? So, ina-add muna natin. Itong problem na to, medyo common to. Itong gantong problem. So, kailangan gets natin to. Ha? Next one. The ratio of apples to oranges in a basket is 3:5. If there are 18 apples, how many oranges are there? Ay nga pala, hindi ko pala nasabi sa start ng video. Katulad po ng mga nauna ko pong video, I want you guys to be very involved sa ating pong review. Kaya po please, kapag may mga ganitong problem, if you need to pause the video, you need to stop the video, please do so para makapag-solve po kayo on your own. Okay? Dito ang sabi, meron daw tayo ng ratio ng apple to oranges. Apple to oranges. So, meron tayong 3 apples, 5 oranges. Paano daw po kapag apple, oranges ulit. Mayroong 18 apples, ilan kaya si oranges? Okay? So, dito, we are assuming that they are equal. Okay? That they are equal ratios. Bakit? Kasi binigyan ka ng unang ratio, tapos parang ang sinasabi dito, assuming that ratio follows, kung may 18 apples, ilan kaya ang magiging oranges? Okay? Parang ganun yung nagiging atake. So, ano gagawin natin? 3/5 is equal to 18 over x. Anong sabi kapag equal ratio? We can use cross product rule. Okay? Cross product rule. So, we have 3x is equal to 18 times 5. Okay? So, ayan na siya.
Ngayon, kapag si X ang hinahanap, di ba, lagi natin sinasabi kung sino yung hinahanap, dapat siya yung walang katabi, walang kasama. So, we divide both sides by 3. Cancel, cancel. So, we have X is equal to 18 times 5 divided by 3. Yung 18 times 5, medyo malaki kasi siya. Ako yung mag-e-exam, hindi ko siya gagawin, hindi ko siya i-multiply muna. Anong gagawin ko? Sa 18 muna, i-divide ko muna siya by 3. Kasi 'di ba according sa PEMDAS, si multiplication and division pwedeng magkapalit ng posisyon. Tama po ba? So pwedeng instead of magmo-multiply muna ako, try ko muna mag-divide. Kasi si 18 divided by 3, that would give us 6. So si 18, 6 na lang. Si 3, magiging 1 na lang yan. So ngayon, ang natitira na lang, 6 times 5. O, ngayon, anong 6 times 5? So, ang 6 times 5 po is equal to 30. So, our answer is letter C. Okay? So, ayan ha, class. That's one thing na pwede natin gawin. Kasi, kung wait lang, o gawin natin 18 times 5. 18 times 5. That would be 0. Carry 4. 5. 5 plus 4, that's 90. O, tapos magde-divide ka pa. 90 divided by 3, 30. Okay? Pares lang naman ang sagot. Okay? Eh, yung 18 divided by 3, kaya naman yan ng mental math. Tama? 18 divided by 3, kaya ng mental math. 6 times 5, kaya ng mental math. Mas mabilis mong masasolve. Okay po? Pero once again, I'm offering you the different ways to solve this problem. Okay? Kayo po bahala kung saan kayo masanay. Ha? Once again, I don't impose my ways. I just recommend. Okay po? Next one. Mrs. Allen drove 252 kilometers in 3 hours. At that rate, how long would it take her to travel 386 kilometers? Okay? So, dito, paano natin siya gagawin? So, we could have 252 kilometers in 3 hours. 252 is to 3. Next, syempre, kung nandito yung kilometers, dapat una rin yung kilometers dito. 386 is to x. Bakit x? Kasi hindi nga natin alam. So, we can write it as a fraction. 252 over 3 is equal to 386 over x, sorry. Over x. So, ganyan siya. O, ngayon, cross product rule tayo. Cross product rule. Okay? So, ayan siya. We have 252 x is equal to 386 3. Okay? So, divide both sides by 252. Divide both sides by 252. So, x is equal to 386 times 3 over 252. Okay? O ngayon, paano natin to gagawin? Okay? Paano natin siya gagawin? Dito, ayan, pwede nyo siyang i-multiply, pero ako nga, once again, hindi ko siya gagawin. Bakit? Kasi medyo malaki. Okay? Medyo malaki po yung number. Anong gagawin natin? Okay? Una, si 3 tsaka si 252. Si 252, alam natin, divisible siya by 3. Paano ko nasasabing divisible by 3 si 252? Kasi po, 252, okay? Di ba para masabing divisible by 3, i-add mo daw lahat ng digits. Kapag yung lumabas na sum ay divisible by 3, therefore the number is divisible by 3 as well. Tama? So, ngayon, 252, 2 plus 5, 7 plus 2, 9. So, divisible siya by 3. So, si 3, pwede ko nang i-cancel, magiging 1. Si 252 divided by 3. Try natin. 252 divided by 3. Okay. Si 2, hindi kaya. Si 25, kaya. So, 25 divided by 3, that's 8. 8 times 3, 24. Tama. 12. 12 divided by 3, that's 4. So, 84. Si 252, 84 na lang. Okay? So, ang natitira na lang, we have 386 divided by 84.
Yun na lang yung atin pong i-divide. Para lumiit lang ng konti. Ha? Pinaliit lang po natin ng konti. So, ngayon, we have 386 divided by 84. Okay? So, ayan na siya. Ngayon, divide na natin. Ilang 84 ba ang mayroon sa 386? Okay? Tingin nyo. O, compute tayo. Ilang 84 ang meron sa 386? Mayroon tayong 4. Tama? O, try natin. 84 times 4. We have 336. Okay? O, 386 minus 336. We have 50. Okay? So, ayan, may tira pang 50. Ngayon, dahil wala naman tayong choices, we could write it as fraction na lang yung sagot. Kasi si 50 hindi na kayang i-divide ng 84, tama? Magkakaroon na tayo ng decimal. Pag ito po kasi inilagyan natin ng decimal, hahaba tayo. Hindi natin ito matatapos ng buo. So, dito meron tayong 4 as a whole number. So, ano magiging sagot? So, for our answer this one, we have 4. Okay? Then yung remainder, which is 50. Then yung divisor, which is 84. So, our answer is 4 and 50 over 84. Or kung gusto natin gawin niyang, kung gusto natin niyang gawin na simplified version, okay, kung hinihingi ang simplified version, burahin ko lang po ha. Okay? Si 50 tsaka 84, they're both divisible by 2. So, magiging 4 and 25 over 42. This is our answer. Okay? So, kung si Mrs. Allen daw po ay nagda-drive ng 252 kilometers in 3 hours, at that rate, how long would it take her to drive 386? So, para makapag-drive si Mrs. Allen ng 386. Okay? Para makapag-drive siya ng 386 kilometer, kailangan tumakbo siya or yung pagdadrive niya ay aabot ng 4 hours. Okay? And 25 over 42. Okay? 4 and 25 over 42 hours. Okay, yun pala. Sorry. 4 and 25 over 42 hours yung kailangan niyang itakbo. Okay po? So, ayan. Dito, ginawa ko lang po siyang fraction kasi kung gagawin ko siyang decimal, medyo mahaba po. Ha? Pero ito naman po kasi ay walang, sorry, namatay ba? Okay, so, ito naman po kasi ay wala naman pong choices. So, we could write it as a fraction naman. Pero kung ginawa nyo po siyang decimal, ano ba ang 25 over 42? Okay? Kasi aabot siya ng 4.59523800952. Ang daming digit. So, mas okay na yung 4 and 25 over 42. Ha? Next, ito. It would take Eric 3 hours to reach the office when driving at 55 kilometers per hour. How fast should he drive to reach the office in 2 hours? Okay? Dito, isipin natin, ito ba ay inverse? Ito ba ay direct proportion? Okay? Meron tayo ditong 3 hours. Meron tayong 55 kilometers per hour. Okay? Once again, may 3 hours ka, may 55 kilometers per hour. Sir, ba't hindi mo sinasama tong 2 hours? Kasi hindi naman natin alam kung anong pang kapartner ni 2 hours. Di ba, hahanapin pa natin siya. Tama po? Hahanapin pa natin siya. So, dito, ano meron? So, si 3 hours, tsaka si 55 kilometers, pag nagda-drive po ba tayo, mas mahaba yung oras? Mas mahaba ba yung pagdadrive natin? Okay? Kunyari ha, okay, ulitin ko. Ayusin ko yung tanong ko. When we are driving, okay, same distance yung ida-drive natin kasi parehas namang opisina ni na Eric yung pupuntahan niya. So, yung distance, walang pagbabago. Kapag ba humaba yung oras,
Ibig sabihin ba nun, bumibilis yung takbo mo o bumabagal yung takbo mo? Once again considering the distance na parehas lang, walang pagbabago. Humaba yung oras mo. Ibig sabihin ba, bumilis ka ng pagpapatakbo o bumagal? Okay? Mas mahaba ang oras ng pagdadrive, mas mabagal ang pagpapatakbo. Tama po? Kung parehas lang yung distansya okay, mahalaga po na factor yung distance. Okay? So, kung mas mahaba ang pagdadrive, mas mabagal ang pagpapatakbo given the same distance. Okay po? So, ano ibig sabihin? There are inverse proportion. Okay? Kapag bumaba naman yung oras, tumataas naman po yung speed ninyo. Okay? So, inverse po talaga siya. So, we'll follow the A times B or AB is to AB is to C is to D. Okay? So, ngayon, ano si AB, ano si CD? So, kapag inverse of portion, kukunin mo muna yung parehas. Meron kang 3 hours dito, meron kang 2 hours dito. Oh. Ito ang iyong time 1. Ito yung speed 1 mo. Ito ang iyong time 2. Hahanapin natin si speed 2. Tama? Ito yung question mark natin. So, si time 1, ano ba ang time 1 natin? Pwede natin gawin pa rin na dalawa yan tuturuan ko kayo, dalawa siya. Pwedeng speed 1 is to speed 2 is to time 2 is to time 1. Kung mapapansin, sir, ito yung S1. Bakit yung T1 nandito sa kabila? Tapos yung S2 nandito, T2 nandito. Okay? Kasi nga, dahil ito ay ang pinag-uusapan natin ay inverse. Pag inverse po kasi, hindi sila pwedeng magkatapat. Okay? So, anong gagawin? Si speed 1, given 55 kilometers. Si speed 2, x muna, kasi hindi nga natin siya alam, is to time 2. Ano ang time 2 natin? 2 hours. Okay? Is to time 1, 3 hours. O, kapag kay inverse, anong ginagawa? Di ba minumultiply yung magkatabi? So, 55x is equal to 2 times 3. Tama po? So, ayan siya. Ngayon, we have here, okay? Dito, sorry. Hindi. Dahil dito po pala, dahil ang ginawa na natin, hindi na natin pinagtapat yung S1 kay T1, okay? We can write this as 55x is equal to 2/3. Okay? Dito, pwede natin tong gamitan ng cross product method. Okay? Bakit cross product method, sir, inverse to? Kasi pinagpalit na natin ng pwesto ito, tsaka ito. Okay? Nagpalit na sila ng pwesto, kaya tayo magko-cross product. O, tingnan niyo, papakita ko sa inyo. So, ang mangyayari, we have 55 times 3 is equal to 2x. Tama po? So, ano ba ang 55 times 3? That's 165 is equal to 2x. Divide both sides by 2. So, we have x is equal to 82.5. Okay? Kindly solve for that. Sir, try natin na yung kaninang ginagawa natin. Yung magka-partner yung S1 tsaka si T1, si S2 tsaka si T2. Kunin natin. Dahil ang unang binigay sa problem ay si 3. Unahin natin si 3 is to 51 is to 2 is to x. Diba? Ito si time 1. Ito si S1. Ito si time 2. Ito si S2. So, 351 is equal to 2x. Okay? To 2x. So, dito, ano bang sabi? Ay, sorry, bakit 51? 55 to. Okay? Once again, yung una ko pong ginawa, pinagpalit na natin ng pwesto. Tama? Dito, susundan natin yung tinuturo kanina ng inverse. Wait lang, balikan ko nga para ma-remind kayo.
O, asan ba yung inverse proportion na yan? Sabi dito kay inverse proportion, in the ratio A is to B is to C is to D, pag multiplyin mo daw si AB tsaka si CD. Okay, yan yung gagawin natin ngayon. Saan na sila? Ito. Ayan. So, ngayon, anong gagawin natin? Sabi kanina, AB is equal to CD. Asan ba si A? Ito si A, ito si B. Ito si C, ito si D. Tama? So, 3 times 55 is equal to 2x. Ang 3 is to 55 is equal to 2x ay parehas lang dun sa ginawa natin kanina na ito. Tama po? So, parehas lang po. Okay? Ayusin ko nga ito. Parang hindi mo kong 55. Baka malito kayo. Pasensya na. Okay? So, ayan. So, 55 times 3 is equal to 2x. Parehas lang din naman po. So, parehas lang din yung magiging sagot niyan na 82.5. Okay? Dito lang po, dun sa unang solution na ginawa ko, pinagsama ko lang kasi yung dalawang S. Pinagsama ko yung dalawang T. Pero pinagbaliktad ko lang si T2 tsaka si T1. Okay? Pero kung gusto nyo, yung katulad ng pagsasolve natin kanina na T1 is to S1 is to T2 is to S2, okay lang din naman. Pero you follow yung ating kanina na A is to B, is to C, is to D. Tapos may AB is equal to CD. Okay? So, ganon. Medyo nakakalito lang kasi dalawa yung binigay ko, dalawang magkaiba. Pero you could stick with our discussion kanina. Ito. Okay? Yung A over B is equal to C over D. Gagawin mo siyang A times B is equal to C times D. Okay? So, parehas lang naman yung magiging sagot po. Ha? Okay? Next one. A baker uses 3 cups of flour to make 24 cookies. If he wants to make 72 cookies for an event, how many cups of flour will he need? Is that letter A, 6 cups, B, 7.5 cups, letter C, 8 cups, or letter D, 9 cups? O ngayon, ang tanong, we have 3 cups of flour na nandito, 24 cookies. Ang tanong, mas marami bang cups of flour, mas maraming cookies, or dumadami yung cups of flour, kumukonti yung cookies? Pareha silang pataas, o yung isa pataas, yung isa pababa? Okay? So, kung ang sinagot nyo po sa utak ninyo or habang pinapakinggan nyo to ay habang dumadami yung cups of flour, dumadami rin yung cookies, tama po kayo. Because this one is a direct proportion. Okay? So, direct proportion po ito. So, meron tayong cup of flour 1 is to, F1 na lang kasi cookies C din yun. So, cup of flour 1 is to cookies 1 is to flour 2 is to cookies 2. Okay? Oh. Cup of flour 1, we have 3 is to 24 is to flour ang nawawala, so siya yung magiging X, is to cookies, which is 72. Kung isusulat natin siya as a fraction, 3 over 24 is equal to X over 72. Pwede tayong mag-cross product method. Bakit cross product method ang gagawin? Kasi ito naman ay direct proportion. Okay? Hindi naman tayo inverse. So, 3 times 72 is equal to x times 24. Okay? So, divide both sides by 24 para ma-cancel si 24. Cancel, cancel. Si 3 and 24, they're both divisible by 3. So, ito, cancel, magiging 1. Itong 24, magiging 8. So, mangyayari, we have x is equal to 72 over 8. So, x is equal to 9. Oh, 72 over 8 ha. Kayang-kaya naman natin yung i-divide. So, that is 9 cups of flour. Okay po? Mas maganda talaga na una ang gagawin nyo, you first identify kung ang given ba ay direct proportion, inverse proportion, okay? Para alam nyo kung ano yung gagawin. Magko-cross method ba tayo? Cross product method ba? Or gagawin natin yung A times B is equal to C times D. Okay? Next one. Oh, ito.
5 workers can paint a building in 12 days. If 3 more workers are added, how many days will it take for them to paint the same building, assuming they work at the same rate? Is that letter A, 5 days, B, 7.5 days, C, 8 days, or D, 10 days? Okay? So dito, mas maraming worker, mas matagal ang pagpe-paint, parehas pataas, mas madaming worker, mas maraming days ng pagpe-paint, or mas maraming workers, mas konti ang araw ng pagpe-paint? Ano sa dalawa? Siyempre, mas madaming nagtatrabaho, mas kokonti yung araw. So, magiging inverse proportion po ito. So, this one is an inverse proportion. So, dito, kanina, alam ko, medyo nagkalito-lito tayo, or kayo, kasi dalawang paraan yung pinakita ko kanina. Yung binabaliktad ko. So, ngayon, gawin natin yung pinaka-basic na paraan. Unahin natin yung workers. Worker 1 is to day 1 is equal to or is to, sige. Kami kasi pwede naman yung equal, pwede rin yung dalawang ganyan. Okay? Worker 2 is to day 2. Okay? Ano ba ang worker 1? Number of worker 1, we have 5 workers. Is to, ilang days? 12 days daw. Okay? Is to, ilan na yung worker 2? Ang sabi lang dito, if 3 more workers are added. So, ano mangyayari? 5 plus 3 is to x. Ano ba yung 5 plus 3? Magiging 8 yan, di ba? So, magiging 5 over 12 is equal to 8 over x. Dahil ito po ay inverse, anong gagawin natin? Tandaan, pag inverse, A is to B is to C is to D, magiging A times B is equal to C times D. Ganyan yung mangyayari, ha? So, ang mangyayari, we have 5 times 12 is equal to 8x. Okay? Dahil kailangan natin CX, so divide both sides by 8. Okay? So, cancel. Si 5 tsaka 8 bawal, pero si 12 tsaka 8 pwede. Tama po? Si 12 tsaka 8, they're both divisible by 4. So, si 12 divided by 4, that's 3. Si 8 divided by 4, magiging 2 na lang. Okay? Para po mas madali. So, ano na lang natitira? X is equal to 5 times 3 divided by 2. X is equal to 5 times 3, that's 15 divided by 2. So, x is equal to 7.5 days. So, kung dumami pala yung workers natin, mula sa 5 workers, magiging 8 workers, okay? Mula sa 12 days na pagpe-paint, magiging 7.5 days. Okay? So, mas mababawasan yung araw ng pagpipinta. So, kung nagmamadali ka pala, dagdagan mo yung number of workers mo. Okay? Kasi definitely, bibilis yung trabaho. Okay po? Next. A water pump can fill a tank in 45 minutes by discharging 120 liters of water per minute. If a more powerful pump is used that discharges 180 liters of water per minute, how long will it take to fill the same tank? Ngayon, dito, anong nakalagay? May isang water pump na nagde-discharge, okay? Okay? 45 minutes, kaya niyang punuin yung isang tank. Kasi ang nilalabas na daw na tubig ay 120 liters per minute. Okay? Paano kung gumamit naman daw ng mas malakas na water pump na nagde-discharge ng 180 liters of water per minute? Gaano na daw kabilis or yung oras? Ano to? Mas lumalakas yung water tank or yung water pump, bumibilis, then, or ulit, mas lumalakas, mas dumadami yung discharge ng water pump, mas tumataas ba yung oras? Okay? Or humahaba ba yung oras? Or, mas lumalakas yung water pump, mas kumukonte yung oras. Ano sa dalawa? Okay? Siyempre, doon tayo sa mas lumalakas yung water pump, kumukonte yung oras. Kasi ang weird naman, kung lumakas na yung water pump mo, humaba pa yung oras, di ano na nangyari, di ba? So, this one is another inverse
proportion. Okay? So, dito, given kasi 45 minutes yung nauna. So, ay sulit. Sorry. Unahin natin yung time. Time 1, okay, is to, ano ba? Rate. Rate 1. Rate. Gaano kabilis yung or gaano kalakas yung pag-discharge ng tubig. Is to time to rate 2. O, ang time 1 natin, 45 minutes. Ang rate 1 natin, 120. Is to time 2, wala, x. Ang rate 2 natin ay 180. Okay? So, dahil inverse to, multiply mo tong dalawa. Tama? So, 45 times 120 is equal to 180x. So, divide both sides by 180. Okay? Ayan. Okay? So, ano ba ang pwede natin gamitin? 45 tsaka 180. 45 plus 45, 90. 90 plus 90, 180. So, ilang 45 ang meron sa 180? Mayroon tayong 4. So, 4. Ito magiging 1 na lang. So, ang matitira na lang ay x is equal to 120 over 4. So, that would be 120 divided by 4. Kaya nyo na to. This is equal to 30. So, our answer is 30 minutes. Okay? O imagine, mula sa 45 minutes na pagpuno ng tangke ng tubig, 30 minutes na lang ang aabutin natin. Okay? So, ayan po. Mas mapabilis talaga ng dihama. Okay? So, that is all about the inverse proportion tsaka direct proportion. Okay? Pero yung mga work problems natin, meron pa ako ibibigay sa inyo sa mga susunod pa nating video. Okay? Huwag kayong mag-alala. Inverse tsaka direct proportion pa lang itong dinidiscuss natin. Yung ibang mga work problems, pupunta rin tayo dyan sa mga susunod. Okay? So, for now, let's now proceed with the basic algebra. So, for the basic algebra, dahil basic nga lang to, okay, madalas naman, konti lang talaga yung basic algebra. I mean, yung may x and y, I think. Pero pag tinatanong naman namin, or pag nag-share yung mga dating nagre-reviews, hindi po kasi kami nagtatanong ha ng question dun sa mga reviewees. Sila lang po yung nag-share ng topics. Hindi po namin hinihingi yung mismong tanong. Okay? So, parang ito medyo konti lang naman ang nababanggit nila. Okay? So, for algebra, ang sabi dito, a term can be a constant. Pag sinabing constant, these are numbers. Pag sinabing variables, these are letters. Okay? Numbers, letters. Or a product of a constant and one or more variables. So, a term daw po, pwedeng isang number lang siya, pwedeng isang letter lang siya, or product ng isang number at one or more variables. Okay? One or more letters. Variable, ito nga po yung sinasabi natin, these are letters or symbol. Okay? Dati kasi, di ba, nung bata tayo, sanay tayo na gumagamit ng symbol. Okay? Yung mga stars. Okay? Di ba? Ganyan. So, ayun po. Kahit sa Facebook, parang nagagamit naman yung symbols as variable. Yung for example, a flower, for example, a star and a circle is a star plus a circle is equal to 6. Di ba? Yung mga ganung problem sa Facebook. So, that is an example pa rin po ng variables. Okay? Algebraic expression, a single term or a sum of two or more terms. Okay? So, pwedeng isang term siya. Tandaan, ano bang definition ng term? Binigay na natin. Or, a sum of two or more terms. Okay? Kung mapapansin nyo dito, bakit sum lang yung binabanggit? Kapag algebraic expression, nakakita naman tayo ng minus lon, di ba? Kasi po, bakit sum lang yung ginagamit namin? Kasi, kapag nakita kayo ng minus, tinetake namin siya na nag-a-add pa rin tayo, pero negative number yung ina-add. Okay? Parang ganun yung atake ng pag-iisip. Okay, sa math. Next, ano pa? Algebra is often used in word problems. Okay, ayan. Kaya kailangan din natin talaga malaman. Being able to turn these words into algebraic expressions would be helpful. Okay? So, for example, you are given 13 increased by
x is 45. So, if we are to write it as an equation, paano kaya natin to, okay? Paano natin to isusulat? So, 13, increase by 13, dagdagan mo ng x, magiging 45. So, 13 plus x is equal to 45. Yung is po, ito po ay equal. Okay. And, so 13 plus x is equal to 45. Next, 67 is 9. Okay? 9 less than a number. Okay? Once again, 67 is 9 less than a number. So, dito, ito yung medyo mga tricky. Okay? Medyo mga tricky to ha. Dito po ay medyo mag-iingat kayo lalo na kapag anong tawag dito? Kapag subtraction po yung operation. Kasi kay addition, kahit pagbalik-balik ta rin mo, yun pa rin ang magiging sagot. Okay? Pero kapag subtraction kasi, magkamali ka lang ng order, mali na po yung sagot. Dito, 67 is, so 67 equals, tama? 9 less than a number. Ito yung medyo tricky. Paano ang 9 less than a number? Sige nga, isipin nyo nga. 9 less than a number. Okay? Ito po kasi, ano ang trick dito? May word na than. Pag subtraction po, kasi di ba less, pagbabawas. So, alam natin ito ay subtraction. Pero pag may nakita po kayong than, anong gagawin? Alam ko na unang binanggit si 9. Pero dahil may than, anong mangyayari? Magkakapalit sila ng posisyon. Ito mapupunta doon, yung number mapupunta dito. So, ang magiging tamang sagot dito ay 67 is equal to x minus 9. Sir, bakit hindi 67 is equal to 9 minus x? Kasi nga po, less than. May than yung nilagay. Sir, paano pag tinanggal yung less? Ay, yung than. Okay? Ang nilagay lang 67 is 9 less a number. E di doon po mangyayari na 67 is equal to 9 minus x. Pero dahil dito ay may than, nagkakapalit po ng posisyon. O ito, a number is multiplied by 7 is 35. Ito, ang pagkakasulat niya talaga ay a number. So, dahil a number, any variable, pwede natin isulat or any letter. X times 7 is equal to 35. Pero, dahil multiplication naman to, others would write it as 7x is equal to 35. Kasi wala namang magiging pagkakaiba sa sulat ng or sa magiging sagot. Okay? Kahit pagkabaliktad si x at si 7, wala namang magiging pagkakaiba sa pagsagot. So, pwede rin siyang isulat as 7x. Kapag ano lang talaga, division tsaka subtraction, dun lang tayo kailangan talaga mag-ingat ng sobra. Kasi po, magkamali ka ng order dyan, magkabaliktad po, magiging iba yung sagot. Next, so ito, 8 times a number is increased by 12 is 60. Okay? So, dito, kailangan medyo maalam talaga tayo sa English. So, sabi, 8 times a number is increased by 12 is 60. May dalawang is. Pero titingnan natin, saan ba talaga nagtatapos? Dito ba sa is na to? O dito sa is na to? Kasi hindi pwede na dalawa ang equal sign mo dyan. Tama? So, kung babagitin, 8 times a number is increased by 12. So, kung yung a number na yon ay dinagdagan ng 12, hindi pwedeng doon maputol. Hindi pwedeng doon ka mag-equal. Tama? Kasi, ini-increase pa nga ng 12 eh. So, paano mo siya isusulat? 7 times a number muna. Tama? Ayan. Medyo may putol nga lang dyan. Pero kumbaga, kung sa pagsusulat ng sentence, ang putol lang dyan, comma. Hindi siya period. Okay? So, 8 times a number. So, 8 times a number. So, 8x. Increased by 12. So, plus 12 is 60.
Ayan po yung magiging pagkakasulat ng equation. Okay? 8x plus 12 is equal to 60. Sir, ano ba yung mga words na ginagamit? Ito po. Ito yung mga keywords natin used in word problems usually. Okay? Na para malaman natin ano ba ang operation na kailangan gawin. So, for addition, nandiyan yung word na add, altogether, and both, combine, increase by, total, more than, in all. Meron din yung word na sum. 'Di ba? Yung SUM. Subtraction naman, we have decrease by, difference. Ayan, dito tingnan nyo. Meron tayong less, meron din tayong less than. Okay? Kasi depende nga po yan. Magkakabaliktad nga po ng, okay, ng position kapag may than. Minus, reduce by, take away, diminished by. Okay? For multiplication naman, nandyan yung off, times, multiplied, product, factors, double each group, triple, twice, okay? Multiply by 4, ganyan. So, ayan. Division naman, each parts per quotient of, ratio of, divided, separate. Okay, those are some of the words used. So, we also have what we call the properties of number. So, the first properties of number po is what we call the commutative property. So, dito kay commutative property, anong mahalaga? You change the order. Changing the order. Okay? Ang commutative property ay para lang po yan kay addition at multiplication. Okay? Bakit? Kasi lagi nga natin sinasabi, di ba? Kay addition and subtraction, kahit pagpalitin mo ng posisyon, hindi magbabago ang sagot. Example, in algebraic terms, we have a plus b is equal to b plus a. Kay multiplication, we have a times b equal din siya kay b times a. So, sabi, kahit magkapalit yan ng posisyon, yun pa rin yung sagot. O kung arithmetic naman, lagyan na ng number. 5 plus 7, ano ba ang 5 plus 7? Diba that would be equal to 12. Ano ang 7 plus 5? 12 pa din yan. Ang 3 times 4, that would be 12. Ang 4 times 3, that would be 12 pa din po. So, kung mapapansin, magkapalit man ng posisyon, deadma, kasi parehas lang ng sagot pagdating po sa commutative property, and it is only applicable to addition and multiplication. Next one, associative property. So this one, addition to multiplication pa rin po tayo. Kanina, changing the order, kaya associative property from the name itself, associate. Okay? Di ba pag sinabing, are you associated with ganyan? So, are you grouped with, kasama mo ba sa grupo yan? So, changing the group. Okay? Ayun naman si associative property. Pag binago mo daw yung grouping, parehas pa rin ang sagot for addition and multiplication. Example, for the algebra, A plus the quantity of B plus C, parehas siya sa quantity of A plus B plus C. Sa multiplication, A times the quantity of B times C is equal to the quantity of A times B times C. Okay? Kung gagawin man natin siyang arithmetic, o ano to? 7 plus 18, that would be 25. Plus 10, that would be 35. Tama? 35 yan. Bagawin nga natin yung kulay. Sorry. Oh. Ay, sorry, dito lang hindi na bago. Dito, ang magkagrupo naman ay si 10 plus 7. Okay, si 18 naman yung nasa labas. 10 plus 7, that would be 17. Plus 18, that would be equal to 35 pa rin po. So, parehas yan na 35. Okay? 10 times 4 times 3. O, 4 times 3 muna, that would be 12. Tama? Times 10. 10 times 12, that would be equal to 120. O, 10 times 4, that's 40. Times 3, that would be equal to 120 pa rin po. Okay? So, kahit ano po ang groupings under associative property, parehas pa rin po magiging sagot for addition and multiplication operations. Okay? Next, distributive property. So, dito naman, sorry. Dito, parang na-copy-paste ko lang to. Huwag nyo nang pansinin to. Okay? So, ayan. Ano ba nangyayari kay distributive property? So, dito,
Kapag mayroon ka daw po na multiplication, tapos mayroong open and close parentheses or may grouping na under ng addition and subtraction, okay, either mag-add ka muna sa loob, tas saka ka mag-multiply, or you can distribute the answer first, or yung i-distribute mo muna yung multiplication sa labas, doon sa mga nasa loob, parehas lang daw po yung magiging sagot. Okay? Pwede siya na sorry, wait lang. Asan na yung aking ano? Ayan. Pwede siya na addition yung nasa loob, pwede rin na subtraction yung nasa loob. Okay? Dito, kukunin mo muna tong nasa loob, add mo muna si B times C, B plus C, tsaka ka mag-multiply kay A. Pero kung papansinin nyo dito, AB plus AC na siya. Bakit? Ang ginawa, yung A times B plus C, dinistribute niya si A kay B, dinistribute niya si A kay C. So, naging AB tsaka AC. Ganon din po yung ginawa dito sa baba. Okay, tingnan natin kung parehas nga talaga yung magiging sagot. So, dito, 4 times 3 plus 5. So, ang ginawa, si 4, ayan, dinistribute. Kaya kung mapapansin, magiging 4 times 3 plus 4 times 5. Pero kunin din natin yung sagot nito nasa labas. Patunayan natin na parehas lang yung sagot. 3 plus 5 magiging, ano ang 3 plus 5? That would be 8. Tama? 4 times 8, that would be 32. 4 times 3, that would be 12. Plus, 4 times 5, that would be 20. 12 plus 20, 32. Parehas ang sagot. Okay po? Parehas ang yung sagot. Let's go with subtraction. Ganun lang din. Si 7, dinistribute lang din dun sa dalawa, tsaka tayo nag-minus. Unahin natin to. 8 minus 6, 2. Times 7, 14. Tama po? 7 times 8, 56. Minus 7 times 6, 42. 56 minus 42, 14. Parehas lang ang sagot. Okay po? Walang problema dyan. Kung ano man ang gustong gawin, gawin ninyo. Okay? Next one, properties of numbers. We have the identity property. So, sabi dito, the sum of any number and 0 is the original number, while the product of any number and 1 is the original number. So, any number daw po added to 0 would be the number itself. Any number multiplied to 1 would be the number itself. So, 14 plus 0, that would be equal to 14. 25 times 1, that would be equal to 25. Identity. Kaya nga identity, ibig sabihin, hindi nagbabago ang sagot doon sa number na binigay. Okay? So, kapag addition, kay 0 yon, ayun yung magiging identity niya. Kapag multiplication, 1 naman po. Kasi meron din tayong tinatawag naman na additive inverse. So sabi dito sa additive inverse, it is the opposite of a given number. When you add two opposites, their sum is 0. So example, 10, 100. Ano ba ang opposite ng 100? This is a positive 100. So ang opposite ng positive 100, negative 100. So pag inad mo daw si positive 100 at si negative 100, the answer is 0. Okay? Si 2x, this one is a positive 2x. This one is a negative 2x. So, magiging 0 din po ang sagot. Okay, ganun lang yon. Multiplicative inverse. So, kanina, additive inverse, addition lang talaga yan. So, opposite mismo. So, from positive, gagawin mo lang negative. Kung negative naman yung binigay, gawin mo lang positive. Yun yung magiging additive inverse. Okay, multiplicative inverse, ang ginagawa naman, pinagpapalit ng possession or yung reciprocal. It is the reciprocal of the number. Any number multiplied by its reciprocal will be equal to 1. Kanina, 0. Ito naman equal to 1. Okay, numbers like 1 and 5 are reciprocals because their product is 1. Kasi nga naman, di ba, 1 over 5. Sorry. 1 over 5. Ano nga naman ba ang reciprocal niyan? So, pagpapalitin mo lang ng posisyon, itong dalawa. Palit sila ng posisyon. Magiging 5 over 1. Ang 5 over 1 is equal to 5. So, 1 over 5 times 5. Kahit lagyan mo yan ng 1 sa baba. Okay? Di ba tinuruan ko kayo niyan? Pwede kayong mag-cancel. Okay? Para ma-simplify. 1 times, 1. Tsaka 1. So, 1 na talaga.
Ang 5, they're both divisible by 5. So, ito mga-cancel. Ito mga-cancel. Magiging 1. Tapos magiging 1. So, 1 times 1, 1. 1 times 1, 1 pa rin. 1 divided by 1 is equal to 1. Okay? So, ganun siya. Sir, paano kung binigyan ako ng 100? Ano po ang multiplicative inverse ng 100? Tandaan po na lahat ng whole number may 1 as denominator. So, pagpalitin mo lang din yan ng pwesto. So, yung 100, ang kanyang multiplicative inverse or yung kanyang reciprocal ay 1 over 100. Kaya 1, pag yan po ay pinag-multiply ninyo, makakancel to, magiging 1, magiging 1. So, ang sagot pa rin po dyan ay 1. Okay? So, ganun po nag-work si multiplicative inverse. Next one, so ayan. So, if 3x plus 7 is equal to 22, what is the value of x? So, ito, simpleng algebra lang din, paghahanap ng value of x. So, sabi natin, if we are finding the value of x, kailangan si x walang kasama, walang katabi. So, ang unang nililipat lagi yung may mga plus or minus, ha? So, lipat mo yan sa kabila. So, magiging 3x is equal to 22. From positive 7, magiging negative 7. Okay? So, we have 3x is equal to 22 minus 7, that is equal to 15. Next, walang katabi dapat si x. So, divide both sides by 3. So, cancel, cancel. So, x is equal to 15 divided by 3, that would be equal to 5. Ganun lang po siya ka-basic. Once again, if you are finding the value of a variable, kailangan yung variable na yon ay walang katabi, walang kasama. And the first step na kailangan yung, or the first ones na kailangan po ninyong tanggalin, ay yung may, okay, kung may division, division muna. Okay, for example, kunyari 3x plus 7 is equal to 22. Tapos dito may buo na 2. Ito muna yung kailangan mong tanggalin. Yung division po muna. Okay? So, ayan muna. Para ito, cross-multiply mo dyan. So, magiging 3x plus 7 is equal to 22 times 2. Okay? Kasi mula sa division, magiging multiplication. So, magiging 44 na to. Okay? So, 3x plus 7. So, ngayon, dahil wala na siyang division dyan, okay, pwede na si addition. Si addition naman. Eh, sir, paano kung 3x over 2 plus 7 is equal to 22? Si division pa rin po ba ang una? Dahil si 2 po ay directly ng katabi or directly lang nasa baba lang ni 3x, hindi kasama si 7, unahin mo si 7 kasi siya muna yung hindi kasali dun sa ano eh. So, yung hindi directly related sa x. Okay? So, ang matitira, magiging 3x over 2 is equal to 22 plus minus 7. So, ayan na siya. So, 3x is equal to 15 over 2. Ayan. So, ngayon, that's the time na si 2 naman yung tatanggalin mo. Kasi ang natitira na lang talaga yung may x. Okay? So, cross-multiply ka lang papunta doon. Okay? Tapos, yun na. Si multiplication naman yung tatanggalin. Okay? So, basta ang uunahin mo po muna ay yung hindi directly related dun sa may x. Yung hindi talaga kasama. So, ayun po. Ha? Next. A car travels at a constant speed of 60 km per hour. How many kilometers will it travel in 2.5 hours? So, ang speed niya, 60 kilometers per hour. So, 60 kilometers per hour ang takbo niya. Ilang oras daw po ang tatakbuhin para makapag-travel siya ng 2.5 hours? Okay? So, tandaan, ito, medyo basic din to. Speed is equals to distance over time. Formula po ng speed. Speed is equal to distance over time. So, dito, you're given a speed, constant speed of 60 km. You're given a time which is 2.5 hours. Ang nawawala ay si distance. Tama? O, lapat muna natin. 60 is equal to distance ngayon nawawala, so d over time which is 2.5 hours. Okay? So, kung si d ang hahanapin natin, kailangan si d walang kasama, walang katabi.
Si 2.5 lang naman ang kasama niya. Cross-multiply mo na lang dyan. So, anong mangyayari? D is equal to 2.5 times 60. Okay? Tama po? So, ayan. So, distance would be equal to 60 times 2.5. Okay, 0, 30, 60, 120. Tama? So, meron tayong 1500. Okay? May isang decimal point. So, 150. So, we have 150 kilometers pala ang kailangang itakbo. Okay? 150 kilometers ang kailangang itakbo para, okay, siya ay makatakbo ng 2.5 hours. Okay po? So, ayan. Simple algebra lang din naman talaga yung ginagamit dyan. Para lang siyang finding x, pero dahil ito po ay speed, so, napalitan lang ng ibang variable. Pero, same process naman, ha? Oh, ito. Solve for y. 2 times the quantity of y minus 5 is equal to 10. 2 times y minus 5 is equal to 10. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, kung ano man yung variable na hinahanap, dapat po, wala siyang kasama, wala siyang katabi. So, ngayon, sino ba ang hindi directly related kay y? So, si 2. Okay? That's multiplication. So, anong gagawin? Anong opposite ng multiplication? Division. You divide both sides by 2. So, magiging y minus 5 na lang siya. Bakit y minus 5? Na-cancel to, na-cancel to. 10 divided by 2, that would be equal to 5. Okay? O, next. Sino pa? Negative 5. Lipat sa kabila. From negative, magiging positive. So, we have 5 plus 5. So, y is equal to 10. Okay po? So, ganyan na siya. Ganyan na siya. Okay? So, ayan po. Next one. Which of the following represents 5 less than twice a number n? Okay? 5 less than twice a number n. O, ano sabi natin kanina? Kapag may word na less than, okay? Kung less lang, you take it as it is. Kaso, may word na than. Ano mangyayari? Si 5 at si twice a number, magkakapalit ng posisyon. Okay? Ano ba yung twice a number n? So, that's 2 times n minus 5. This one. Okay? Baka yung iba malito, gawing 5 minus 2 times a number or twice a number. Ito po ay x ha. Ang tamang sagot po ay ito, 2n minus 5. Okay? Pakatatandaan po ha, baka po tayo ay malito. Pag may word na less than, okay, or nandun yung word na less, ay yung than, papalit ng posisyon. Okay, this one po, ano bang statement nito? Dapat, ang nakalagay ay 5 less twice a number n. O, dito, kaya po n yung ginamit natin kasi nakalagay twice a number n. Binigyan tayo ng letter. Pero kung hindi ka binigyan ng letter, kahit anong letter lagay mo dyan. Ha? Next one, solve for. We have 4x minus 12 is equal to 2x plus 12. 4x minus 12 is equal to 2x plus 12. Okay? Ako po, ang ginagawa ko dito, tinitingnan ko yung may x. Sino yung mas malaki? Si 4 ba o si 2? Si 4 o si 2, sino mas malaki? Dahil mas malaki si 4, si 2 ililipat ko sa kabila para magkasama sila. Kasi lahat ng may x kailangan magkakasama, lahat ng wala kailangan magkakasama. So si 12, lipat ko naman sa kabila. Okay? Kung sino yung may mas malaking x, okay? Kung sino yung, kunyari, dalawa silang x, dalawa silang may x. Kung sino yung x na may mas malaking number na katabi, yun yung kailangan puntahan ng mas maliit. So, dito, may 4x, may 2x, mas maliit si 2x. So, si 2x, lipat mo sa kabila, pupunta kay 4x. So, magiging 4x. From positive 2x, magiging negative 2x. Kasi pag nalilipat sa kabila, nag-iiba ang ugali. Hindi, joke lang. So, ganun talaga. Nag-iiba po yung sign. So,
From negative 12, magiging positive 12. So we have 4x minus 2x, that would be equal to 2x. 12 plus 12, 24. Tama? Divide both sides by 2. Bakit? Para mawala si 2 dito. So magiging x is equal to 12. Okay? Kasi 24 divided by 2 is equal to 12. Ganyan lang po siya kadali. Wala pong mahirap masyado dyan. Okay? Basta ang goal lang natin dito ha, kung may dalawang x, kahit pa may tatlong x dyan, kung sino yung may malaking number, okay, yung x na may malaking number na katabi, siya yung kailangan sundan. Okay? Ganun siya. So, which property is illustrated by the equation A plus the quantity of B plus C is equal to the quantity of A plus B plus C? O, anong pinagbago dito? From A plus the quantity of B plus C, naging quantity of A plus B plus C, nagkabaliktad ng position ba o ng groupings? Nagkapalit ng grouping. So, groupings, associative. Okay? Associative kasi kapag groupings, depende sa taong ina-associate mo yung sarili mo, di ba? So, parang ganon. So, letter D, associative property. Okay? Identity property, dapat kung ano yung number na unang inad mo or multiply mo, ganun pa rin magiging ending. Kaya nga identity. Commutative property, groupings. Distributive property, you'll have to distribute something. Then, walang magiging pagbabago sa sagot. Next, translate into an equation the sum of 3 times a number and 8 is 29. Oh, the sum, addition. 3 times a number. 3 times a number. Anong letter gusto natin ilagay? Kasi wala naman sinabi, a number lang, kahit anong number. So, x. And 8. So, dito tayo magpa-plus. Kasi ito yung plus na operation. And 8. Pati di ba ang end sa, dun sa keyword sa binigay ko kanina, that's addition. So, 3x plus 8 is equal, yung is equal to 29. Oh, asan yan? 3x plus 8 is equal to 29. Okay? So, ayan po ang magiging sagot. Sir, bakit mali yung x raised to 3 plus 8? Wala naman sinabi na the sum of a number cube, okay, and 8. Hindi naman ganon, di ba? Sir, bakit mali yung 3 times x, 3 times the quantity of x plus 8? Eh di sana, kung ayan po ang gusto mangyari, yung 3 times the quantity of x plus 8, dapat ang pagkakabanggit dyan, 3 times the sum of a number and 8. Dapat ganon. 3 times the sum. Okay? Para ibig sabihin, yung 3 times nakahiwalay doon sa sum ng x plus 8. Pero dahil nauna yung word na the sum, so ibig sabihin, ang i-add mo yung 3 times a number, tsaka yung 8. Okay? Si D, maling-mali naman kasi talaga kasi minus yun nandito. Tama? Eh, sum nga. O ngayon, try nga natin anong value ng x dito. O, kunin ang value ng x. O, kayo mag-solve ba? The value of x is equal to 7. Paano nakuha si 7? Try to figure it out. Okay? Para naman sure ako na nagsosolve kayo. Okay? So, ayan. Next one. According to the distributive property, 5 times the quantity of x plus 2 is equal to what? 5x plus 2, 5x plus 10, 7x, or 10x. O, ano mangyayari? Si 5, distribute mo dun sa dalawa. So, 5 times x plus 5 times 2. So, 5x plus 5 times 2, 10. So, 5x plus 10. Letter B. Okay po? Next one. Factoring. O, ito.
Factoring, medyo ano lang naman, pahapyawan lang natin. So, common monomial factoring. This is the reverse of the distributive property. Okay? Si common monomial factoring daw po ay reverse lang ng distributive property. It helps in simplifying algebraic expression before solving for x. Example dito. 'Di ba ito yung usual na nagiging labas ng distributive property, tama? AB plus AC. Ano ang ginagawa ni common monomial factoring? Kung ano yung parehas dun sa dalawa. Sa AB tsaka sa AC, parehas silang may A. Anong gagawin mo dun sa A? Lagay mo sa labas. Tapos, tanggalin mo na si A dun sa dalawa, retain mo yung kung ano mang natitira. O, pag tinanggal ko itong A dito, tsaka yung A dito, ano matitira? B plus C. Ito si B plus C. Okay? So, ganun lang po kasimple ang common monomial factoring. Kung ano yung dalawa, or kung ano yung common dun sa dalawa, tanggalin mo, lagay mo sa labas, itira mo na lang yung mga natitira pa. Example, 5x plus 15. 5x plus 15. Hoy, ito hindi to 5, tapos ang matitira, sir, x, tsaka plus 1. Bakit? Tinanggal to, tsaka to. Nako, mali. Okay po? Mali. Bakit? Ang 5 times 1 ba 15? Hindi. So, mali ito. O, anong mangyayari dapat? 5x plus 15. Tama naman na ito may 5. Si 15, ano ba si 15? Di ba ayan ay 5 times 3? So, itong 5 na to ang tatanggalin mo. So, 5 times x plus 3. Ito yung natitira. Tama? Bakit? O, try nating ibalik. O, distribute mo dyan. 5 times x, 5x. 5 times 3, 15. O, tama, di ba? Hindi yung tatanggalin mo yung 5. Maling-mali po yun. Ha? Maling-mali po yun. Another one. Ito, shortcut lang to, ha? Difference of two squares. O, usually, kapag ganito, nalilito na. Sir, anong gagawin ko dito? Anong factor nito? Madali lang po yan. Ito po ay difference, okay, kasi nag-minus ka. Two squares, kasi pares may square. Tama po? So, difference of two square. Anong gagawin mo dyan? Gawin mo lang x tsaka y, ang factor niyan, dalawang x tsaka y. Dahil 2 square siya, gawin mong yung isa positive, isa negative. Iyan na yung factor niyan. So, x squared minus y squared equal siya ng x plus y times x minus y. Okay? So, ayan siya. Para saan to gagamitin? Example, you're given this one. 55 squared minus 45 squared. Binigyan ka ng ganyan. Sir, 55 squared, 55 times 55. 45 squared, 45 times 45. Tapos pag-minusin mo pa. Tama? Oo. Sige nga. Solve nyo nga muna yan nang hindi ginagamitan ng difference of two squares. Ano ang 55 times 55? 55 times 55, that is 3,025. Minus 45 times 45, that is equal to 2,025. So, 3,025 minus 2,025, that would be equal to 1,000. Tama po? Pero hindi ganun kadali ang kinuha kasi 55 times 55 mo pa yon. Medyo mahaba pa yan, lalo kung hindi tayo sanay mag-multiply. Pero kung gagamitan natin ang idea ng difference of two squares, si 55 squared, ayan si x squared. Si 45 squared, yan si y squared. So, pwede daw natin yung isulat using this equation. So, we have 55 minus 45, tsaka 55 plus 45. 55 minus 45, basta yung isa positive, isa negative. Ha? Okay? 55 minus 45, that would be 10. 55 plus 45, that would be 100. 10 times 100, that would be equal to 1,000. Mas mabilis to. Compare dito sa 3,025 minus 2,025. Bakit? Uy, imumultiply nyo pa yan. Tandaan, wala kayong calculus sa ano, ah. O, 5. Carry 2. 5 times 5, 25. Plus 2, 27. So, ganun ulit. 275. Oh. Tsaka mo makukuha si, sorry,
3025. Okay? Oh, si 45 squared pa. Tapos siya ka pa mag-minus. Okay? Eh, hindi naman lahat kayang mag-multiply ng ganyang kalaki na mabilis. Tama? So, depende pa yun sa inyo. Pero ito, kung gagamitan nyo siya ng difference of two squares, basta siguraduhin lang na naka-squared parehas. Tapos, minus yung nasa gitna nilang dalawa. Okay? Next one, meron din tayong tinatawag na perfect square trinomials. So, example dito. Okay? Paano siya tinawag na perfect square trinomials? Kung mapapansin, una, parehas to na naka-squared. Okay? Parehas yan naka-square. So, perfect square po talaga yan. So, anong gagawin? From x squared plus 2x, tapos ito ay divisible by 2. Okay, yun nasa gitna. So, yung x squared plus 2xy plus y squared magiging x plus y tapos may squared sa labas. Okay? Ang clue natin dito, kailangan i-divide by 2 yun nasa gitna, tapos i-square mo yung dulo. Square root mo yung dulo. If equal, then it is a perfect square trinomial. Example, this one. X squared plus 6x plus 9. So, paano daw natin masasabi na ito ay perfect square trinomial na applicable natin siya na maisulat dito? Sabi ko sa kanina, ang clue, divide mo yung nasa gitna by 2. So, 6 divided by 2. That would be equal to 3. Then, yung nasa dulo daw po, ilagay mo sa square root. So, square root of 9. What is the square root of 9? That is 3. Kung mapapansin, parehas yun sagot. So, si x squared plus 6x plus 9, this is a perfect square trinomial. PST siya. Okay? So, si x squared plus 6x plus 9, pwede natin siya isulat as x plus y squared. Ang tanong, ano si y? Si y, etong naka-squared na, naka-square root na 9. O, square root of 9. So, magiging x plus 3 squared. Okay? Kung saan nagkaparehas yung gitna tsaka yung dulo, yun yung isusulat mo dito. Okay po? Eh, sir, bakit si x lang? Kasi, di ba, ang sabi, x plus y squared. O, etong x squared, para maging x lang siya, di ba? Square root of x squared. Ano ba square root of x squared? Di ba x lang din yan? O, square root of 9, 3. Tama po? O, kaya yung dalawa yung ginamit ko. Ito yung x dito. Itong 3 andito. Tama? Parehas mo lang pong in-square root yung unahan tsaka yung dulo. Okay? Yun po yung gagamitin mo for the perfect square trinomial. Okay? Let's have other question para matry pa tayong magsagot. Which of the following is the complete factored form of 5x squared? 5x squared minus 20x. Okay? Pwede natin gamitin dito si common monomial factoring. Kasi mayroong parehas kay 5x squared tsaka kay 20x. Ano ang una nilang pagkakaparehas? Parehas silang may x. Tama? Kaso yung isa, may squared. Yung isa, wala. Tama? So, parehas silang may x. So, pag kinuha ko na yung sa x squared, ang x squared po ay x times x. So, kinuha ko na yung isang x, ang matitira na lang ay isa pang x. Eto, mawawala na. Tama? Si 5 tsaka si 20. Si 20, pwede yang 5 times 4. So, pareha silang may 5. Kunin ko na rin to. Yung 5, tsaka yung 5 dito. So, 5x times, sino na lang natira? Sa una, ang natira na lang ay x. Sa pangalawa, ang natira na lang ay si 20, wala na. Natira na lang ay si 4. So, x minus 4. Okay? So, we have 5x times x minus 4. Let's try to check. We use distributive property. 5x times x minus 5x times 4. X times x, di ba? Yan ay x squared. So, we have 5x squared. Minus 4 times 5, 20.
x. 5x squared minus 20x, parehas sa given. Okay po? Ganun lang mag-check. Tandaan, si common monomial factoring po ay kabaliktaran lang ng distributive property. Okay? Next one. O, ito, expand. X plus 3 times x plus 4. Ito, meron tayong tinatawag na FOIL method. Okay? FOIL method means first, outer, inner, tsaka last. Anong meaning dito? Ito po, ang operation nila ay multiplication. Si x plus 3 mo multiply mo kay x plus 4. Tama? So, ngayon, ano ba yung first? Yung dalawang una. Multiply mo daw po muna yung dalawang una. X times x, x squared. Next, outer. Dalawang nasa labas. Si x tsaka si 4. Tama? Yun yung dalawang nasa labas eh. X times 4, that is positive 4x. Next, inner. Dalawang nasa gitna. Si 3 tsaka si x. 3 times x, positive 3x. Last, yung dalawa nasa dulo, si 3 tsaka si 4. 3 times 4, 12. Okay? Dahil ito parehas x lang yung katabi, pwede natin pagsamahin. So, x squared, 4 plus 3, 7. X plus 12. This is our answer. That is letter A. Okay? Letter A. Next one, meron pa ba? What are the factors of the trinomial x squared plus 8x plus 5? Plus 15, rather. O, ito, x squared plus 8x plus 15. Check muna natin if it is a perfect square trinomial. Anong sabi natin kay perfect square trinomial kanina? Divide yung nasa gitna by 2. 8 divided by 2, that would be equal to 4. Then, yung dulo, square root. Square root of 15, okay? Decimal to. So, not PST. Hindi siya PST. Hindi siya perfect square trinomial. Anong gagawin kung hindi siya perfect square trinomial? So, we have x squared plus 8x plus 15. Alamin mo yung factors ng 15. Ano ba ang factors ng 15? Di ba, ayan ay 1 times 15. Tama? Pwede rin siyang 3 times 5. Meron pa ba? Wala na. Okay? Ano dito sa dalawa, yung pag pinag-add mo, okay, mapa-positive or negative niya. Kunyari, negative 1 plus positive 15. Pwede rin positive 1 plus negative 15. Pwede rin pareha silang negative. Or pareha silang positive. Meron ba dyan na mag-i-equal kay dito sa gitna, kay 8? Negative 1 plus 15, that's positive 14. Hindi. 1 plus negative 15, negative 14. Hindi. Negative 1 plus negative 15, negative 16. Hindi. 1 plus 5 plus 15, positive 16. Hindi din. Kay 3 tayo. 3, negative 3 plus 5, 3 plus negative 5. Negative 3 plus negative 5 or 3 plus 5. Negative 3 plus 5, that's positive 2, hindi siya 8. 3 plus negative 5, that would be negative 2, hindi rin 8. Negative 3 plus negative 5, negative 8. Eh, ang hinahanap natin ay positive 8, so hindi. So, 3 plus 5, that would be equal to 8. O, ito tama. So, ano mangyayari? Si 3 and 5 ang kailangan pala natin. Anong mangyayari doon? So, ano daw ang factors ng trinomial na x squared plus 8x plus 15? So, dito, kung trinomial to, ang factors nito ay binomial. Ano yung binomial? Yung dalawa. So, either x plus, okay, isang x blank, tsaka x blank din. O dito, ang tumama sa atin ay yung positive 3 tsaka positive 5. So, lagay mo dito positive 3 plus positive 5. So, ito ang factors ng trinomial na x squared plus 8x plus 15. So, 8 plus 3 times 8 plus x plus 3
times x plus 5. Sorry. Ulit. X plus 3 times x plus 5. Yun yung factors ng trinomial na x squared plus 8x plus 15. Once again, paano siya ginagawa? Confirm mo muna kung perfect square trinomial. Tama? Kasi kung perfect square trinomial, madali na siya. Naituro ko na yun kanina. Pero kung hindi siya perfect square trinomial, ang easiest way na pwede nating gawin would be to get the factors nung nasa dulo. Ito, yung walang x. Kung sino yung walang x, you get the factor. Okay? Get the factors. Okay? Get the factors. Tapos, itry mo na pag-add yung mga factors na yon. Okay? Yung mga magkakatambal lang ha. For example, dito kay 15, ang factors niya ay 1 times 15 tsaka 3 times 5. So, sila lang yung pwede mong pag-add. Si 1 tsaka 15 tsaka kay 3 tsaka 5 lang. Yun lang yung mga partner-partner na pwede. Ang pwede mo lang bago-baguhin yung sign, kung positive or negative yung number. Okay? I-add mo lang by partner, tapos tingnan mo kung ano yung mag-i-equal doon sa nasa gitna. Okay? Kung negative yung nasa gitna, so dapat, pag pinag-add mo yung factors, dapat negative din po dapat. So you could use negative numbers naman talaga. Okay? Next one. Expand 2x minus 1 times x plus 5. Once again, FOIL method. First, 2x tsaka x. 2x times x, that would be 2x squared. Next, outer, 2x times 5. What is 2x times 5? That would be positive 10x. Okay. Inner, we have negative 1 times positive x. So, that's negative x. Last, 2x times 5. That would be, bakit kay 2x? Last, yung parehas dulo, negative 1 times positive 5, that is negative 5. So, dito parehas itong may x. So, we have 2x squared. 10x minus x. So, that will be positive 9x minus 5. So, 2x plus 9x minus 5, that would be letter C. Okay? Using the FOIL method. Okay? Ito. Last one. X plus 6 squared. Alam natin na ito ay perfect square trinomial. Tama? Perfect square trinomial. Tama po ba? Okay? Pero, alam ko kanina natutunan nyo na yon. Ano ba ang itsura nito sa perfect square trinomial? Pero, kung titingnan natin, ano ba ang x plus 6 squared? Di ba kung meron tayong 3 squared, that would be equal sa 3 times 3. So, si x plus 6 squared, pwede siyang isulat as x plus 6 times x plus 6. Tama? Okay, 3 squared. 3 times 3. So, dito, dahil x plus 6 squared, so, doblehin mo lang si x plus 6. Pwede mong gamitan ng FOIL method. So, first, x squared. X times x squared. Outer. Outer. X times 6, 6x. Inner, 6 times x, 6x. Last, 6 times 6, 36. So, we have x squared plus 12x plus 36. Okay? X squared plus 12x plus 36. That is letter C. Okay? That is letter C. Okay, so hanggang dyan lang po yung ating discussion ng ratio and proportion at ng basic algebra. Okay? And hanggang dito lang po yung ating discussion ng second set ng ating videos. Okay? So, by the next video, we'll be having na our third set of videos. So, more focus na tayo with different problems pa na pwede nyong harapin sa civil service examination po ninyo. Okay? So, I hope wala po tayong kakalimutan sa lahat po ng tinuro ko from the basics up until now. Kasi lahat po yan i-apply na po natin sa mga problems pa na parating.
Okay? Kaya unang itinuturo po yung basic para pagdating sa mas mga mahihirap, dahil maayos yung basic ninyo or yung basics ninyo, maayos nyo rin po siyang i-apply po sa mas mahihirap pa na tanong. Okay? So, hanggang dito lang po yung ating set 2 ng videos. Formative assessment na po kayo. And if I'm not mistaken, parang may assessment pa kayo bukod pa sa formative nito. Yung parang pambuong week ata na assessment if I'm not mistaken. Pero sina Sir Eric na ang bahala doon. Okay? So maraming salamat po and I hope you learn a thing or two sa aking discussion. Okay? Maraming salamat po for listening and God bless us all.